Hello guys! Sa video ito guys, no, pag-uusapan na naman natin yung regarding sa laziness, idleness, or in Tagalog, katamaran. Alam naman natin guys, no, na isa talaga sa dahilan kung bakit tayo mahirap, kung bakit kadalasan ng pamilya ngayon naghihirap dahil sa katamaran. Dahil tamad ang mga magulang, walang ginagawang paraan para ma-provide nila ang pangangailangan ng pamilya nila. Isa sa dahilan talaga, katamaran talaga, ito talaga yung main na dahilan kung bakit naghihirap tayo dahil tamad tayo. Dahil alam naman natin na walang biyaya na kusang nalalaglag mula sa langit guys. Kailangan nating magtrabaho, magsumikap para tayo ay kumita ng pera dahil hindi yan kusang nalalaglag ang grasya o ang biyaya galing sa Diyos. Kailangan nating maghanap buhay, kailangan nating magbanat ng buto, kailangan nating kumayod, kailangan nating gumawa ng paraan para tayo ay kumita, kailangan nating kumilos. Hindi pwedeng magtatamad-tamaran, lalo na kung ikaw ay may pamilya na. Paano mo ma-provide ang pangangailangan ng mga anak mo, ng pamilya mo kung ikaw ay tamad? Kung natutulog ka lang dyan maghapon, may may darating ba na grasya or may may puprovide ba ng pagkain para sa pamilya mo kung ikaw ay nagtatamad-tamaran dyan, kung ikaw ay walang ginagawang paraan, di ba? Wala. Kadalasan kasi ngayon, puro reklamo. Diba? Madami akong naririnig. Sabi nila, ang hirap daw ng buhay. Mahirap po talaga ang buhay kapag kayo ay walang ginagawang paraan. Mahirap po talaga ang buhay kung kayo ay nasa bahay lamang nakatambay. Wala pong aakyat na kita, wala pong aakyat na pera sa inyo kung kayo ay nasa bahay lang nakatambay dyan. Kailangan po ninyong maghanap ng paraan para kayo ay magtrabaho, para kumita ng pera. Diba? Kailangan po yan pagtrabahuan, hindi po yung puro salita na lang. Kasi sa Bible, hindi tinotolerate ni God, hindi tinotolerate sa Bible yung ganitong pag-uugali ng isang tao na tamad. Basahin ko sa inyo para patunayan ko sa inyo na hindi tinotolerate sa Bible ang mga tamad. Nakalagay dito sa Proverbs 12:24, sabi dito, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. O diba? Yung tamad daw ng mga kamay, nagko-cause ng kahirapan sa inyo. Yung kung tamad yung mga kamay nyo, walang ginagawa, yun magko-cause talaga ng kahirapan, maghihirap kayo. Pero kung kayo ay masipag, mag-aakyat ito ng kayamanan sa inyo, magdadala ng kayamanan sa inyo kapag masipag ang inyong mga kamay. Tapos, nakalagay din dito sa Proverbs chapter 19, verse 15, laziness brings on deep sleep, and the swiftness go hungry, diba? Kapag tamad ka, matulog ka ng matulog, ilang oras kang matutulog dyan dahil tamad ka, ayaw mo magtrabaho, anong palagay mo sa paggising mo? Diba? Gutom ang aabutin mo. Natulog ka ng ilang oras, natulog ka maghapon, pagising mo, may aasahan ka bang kakainin, tamad ka, di ba? Di ang resulta, magugutom ka dahil wala ka namang ginawang paraan para makakain ka, di ba? Dahil nga tamad ka. Tapos, nakalagay din dito, sa Proverbs naman, chapter 12, verse 24, diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor. O di ba, anong ibig sabihin? Yung mga masisipag daw na kamay will rule. Yung ibig sabihin, yung sila yung halimbawa nagtatrabaho sa mga masisipag ito ha. Kapag ang isang empleyado masipag, may chance na ma-promote siya, may chance na mapansin siya para sa promotion kasi nga masipag siya, di ba? Sino ba namang kumpanya yung yung may gusto na i-promote yung mga tamad, di ba? Ang pinopromote nila yung masisipag magtrabaho, yung may pakinabang sa kumpanya. Kaya ito ang ibig sabihin nito, kapag ikaw naman ay tamad, di ba? Ang ending niyan, magiging ka na lang talaga, alila, or magiging ka na lang talaga, sunod-sunuran ka na lang talaga sa mga utos ng mga boss. Kasi nga, tamad ka, hanggang doon ka na lang, wala kang progress, wala ka nang iuunlad pa dahil tamad ka, walang may gustong i-promote ka dahil tamad ka, diba? Ito ang ibig sabihin ng verses na to.
Tapos, i-ano ko din sa inyo, yung namang 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 to 12. Ito ay sinulat ni Apostol Paul para sa church ng Thessalonica. Nakalagay dito, "For even when we are with you, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat." O diba? Sabi dito ni turo ni Apostol Paul sa mga taga Thessalonica, kapag daw yung isang tao hindi daw interesado na magtrabaho, huwag nyo daw pakainin, no, diba? "For we hear that some among you walk in idleness." O diba? Dahil naririnig niya na yung iilan sa kanila, yung mga taga Thessalonica, daw yung mga tamad daw sila, not busy at work, but busy bodies. Anong ibig sabihin nito? Naririnig niya na yung ibang taga Thessalonica, mga tamad daw, hindi daw busy sa pagtatrabaho, kundi busy sila sa pangingialam, sa panghihimasok sa buhay ng kapwa nila. Yun ang pinagkakaabalahan nila. Hindi sila nag-aabala sa paghahanap buhay. Hindi nila pinagkaabalahan yung kumita sila ng pera, pero na-busy sila sa pangingialam nila sa kapwa. Tapos, itutuloy natin. "Now, such persons we command and encourage in the Lord Jesus Christ to do their work quietly and to earn their own living." Diba? Ini-encourage niya yung mga tao na magtrabaho at saka kumita sila para sa ikabubuhay nila, diba? Hindi nga tinotolerate sa Bible ang mga tamad, kasi kung kayo ay tamad, walang mangyayari sa buhay ninyo, di ba? Walang future sa mga taong tamad. Kasi hindi gumagawa ng paraan para ay kumita, dahil ang iniisip nila tinatamad, ayaw magtrabaho. Tapos yung iba naman, mga negative thinking, sinasabi nila walang kakayahan. Hindi po ako naniniwala yung mga walang kakayahan, no? Kasi alam nyo naman, lahat ng mga bagay na pag-aaralan yan, kung talagang interesado kayo, no? Kahit kayo walang alam, walang idea regarding sa mga kung anong trabaho yung papasukin nyo, lahat po yan na pag-aaralan yan. Kasi ako nga noon, wala akong alam sa pagtitinda, dahil dati akong lady guard, dati akong nagsisecurity. Noong nag-resign ako sa pagiging guardia ko, wala akong alam sa pagtitinda, pero pinag-aralan ko kung paano mag-online selling, paano magtinda, paano magluto ng mga kakanin, paano yung mga bilao package, kung anong mga presentation yung gagawin ko. Pinag-aralan kong lahat yan, hindi ko yan alam dati, pero tulad ng sinabi ko, lahat po ng bagay na pag-aaralan yan. Kung interesado kayong gawin, marami yung paraan. Kaysa naman, di ba, yung iba sa pagiging tamad nila, nakakapag-isip silang magnakaw para may mai-provide sila sa pamilya nila. Naisipan nilang magnakaw kasi gusto nila easy money, yung hindi sila nahihirapan, hindi na sila napapagod, hindi sila lumalaban ng patas. Grabe naman, di ba? Yung pinaghirapan ng tao, kayo yung makikinabang. Pinaghirapan ng ibang tao, gusto nyo, kayo yung makikinabang ng walang kahirap-hirap. Yung iba, di ba, nang hold up, yung iba nang i-scam. May naglipana na ngayon mga fraudsters, yung mga gano'n na ang kalakaran ngayon dahil nga sa pagiging tamad. Nakakapag-isip na sila ng masama, nadadagdagan yung kasalanan nila, di ba? Nadadagdagan ang kasalanan sa pagiging tamad, kaya talagang talagang hindi maganda na magiging tamad kayo, kasi nagkukos ito sa inyo ng mas malaking kasalanan kung kayo ay tamad. Kasi kailangan nating kumain, kasi buhay pa tayo, kailangan nating magbayad ng mga billings natin. Hindi pwedeng wala tayong kikitain, hindi pwedeng hindi tayo maghahanap buhay, kasi ang ending niyan, kapag tamad ka, wala kang bahay, wala kang pang-upa ng bahay, titira ka sa kalye, kasi anong ipapang-upa mo sa bahay? Sinong magpapatuloy sa iyo kung tamad ka, di ba? Kaya ang ending nga, nakakapagnakaw ng i-snatch na lang, kadalasan ng i-snatch na lang, ng hold up, kasi nga sinasabi nila mahirap ang buhay dahil walang ginagawang paraan. Yun. Kaya sana magiging aral sa atin na hindi talaga pwedeng maging tamad tayo, kasi may mga pangangailangan tayo para sa sarili natin. May mga pangangailangan yung pamilya natin na kailangan nating i-provide. Kaya kailangan magsipag, gumawa ng paraan para mabuhay, gumawa ng paraan para makapag-provide sa pamilya sa malinis na paraan. Mas masarap kung
kumita ng pera, mas masarap pong kumain kung ang pinambili natin ng pagkain ay galing sa malinis na paraan, yung pinangbayad natin ng mga billings natin galing sa malinis na paraan, di ba? Kaya sana maging aral sa atin itong ano na to guys, no? Itong video na to, no? Sana nakatulong ako sa inyo at hanggang dito na lang guys yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!